The word personal Lord and Savior is not found in the scriptures. Alam niyo po, kapag si Soriano ang tumutuligsa, gusto niya word for word mababasa. Pero kapag aral niya ang tinutuligsa, ayaw niya ng word for word. Ang Biblia at ang aral ni Kristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo na letra por letra. Pero ligaw ka. Sino man ang nagturo sa inyo yan, mangmang sa Biblia yun. Ganyan kagaling si L. Soriano. Pero by the way, dadako tayo sa kanyang video at sasagutin natin isa-isa ang kanyang mga sinasabi. The word personal Lord and Savior is not found in the scriptures. Jesus Christ our Lord is the Savior of the body or the church. He is not a Savior to anybody personally. He is the Savior of the church. 5:23 of the book of Ephesians, it says, For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. He is the Savior of the body. And what is that body that He is going to save? Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. The church is the body. He is the Savior of the body or the church. He is not a personal Savior to anyone. Nobody can claim that he have accepted Jesus Christ as his own personal Lord and Savior. Napakamali po ang kanyang pagkaunawa sa Ephesians chapter 5 verse 23 at Colossians 1:18. Nag-aakala siya na ang iglesia dito ay ililigtas pa lang. Hindi niya alam na ang iglesia ay ligtas na. Ipaliwanag natin ng maayos. Ang katawan ay ang iglesia at ang iglesia ay ang mga mananampalataya. Ngayon, ang mga mananampalataya bago sila naidagdag sa iglesia ay naligtas muna sila. Sa Acts chapter 2 verse 47 na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong mga nangaligtas. Sa paanong paraan sila naligtas bago naidagdag sa iglesia? Sa Acts chapter 2 verse 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismohan at idinaragdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Ayun, may tinanggap sila. Anong salita naman kaya ang kanilang tinanggap or sinampalatayaan? Sa Acts chapter 2 verse 21, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ipinangaral ng mga apostol ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli ni Kristo. At ang sinumang tumanggap or sumampalataya ay maliligtas. Kaya yung mga sumampalataya sa ipinangaral nila ay naligtas at pagkatapos maligtas ay naidagdag sa iglesia. Kaya mali po si Soriano. Sinabi lang sa Ephesians 5:23 na ang tagapagligtas ng iglesia ay si Kristo kasi bago na idagdag sila sa iglesia ay tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas nila. What do you mean by the word personal? My toothbrush is my personal property. Will I let anybody use my toothbrush? Of course not. Not that I have the most beautiful teeth in the world, but because of sanitary reasons, I will not permit anyone using my toothbrush because it is my personal toothbrush, my personal property. Mali ang kanyang ginawang halimbawa na toothbrush kasi ang toothbrush, bago napunta sa'yo yan, binili mo yan sa sapat na halaga para mapunta sa'yo at magamit mo. Pagdating kay Kristo, na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, siya ang bumili sa atin para maging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Diyos dito sa lupa. Hindi natin binili ang Panginoon para maging tagapagligtas natin, kundi sumampalataya tayo sa Kanya na siya ang tagapagligtas natin. If you say that Christ is your personal Savior and your personal Lord, you are disregarding the right of others to be saved or to acknowledge Christ as their Savior also. How can you say that Christ is your personal Savior when He is also the Savior of other people? It is illogical, it is not biblical. Kapag sinabi nating tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay, hindi nangangahulugan na ayaw nating maligtas ang iba, kundi ang ating pagtanggap sa Panginoon sa ating buhay ay patutuo sa ating sarili na siya lamang ang kaligtasan. Pero ito ang sabi ni Soriano. The word personal Lord and Savior is not found in the scriptures. Naghahanap siya ng word for word. Basahin natin sa Colossians 2 verse 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ayon, malinaw ang bawat mananampalataya ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo.
Pero ang mga miyembro ni Soriano hindi masabi sa kanilang sarili na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay kasi hindi naman nila tinanggap si Kristo dahil ang kanilang tinanggap ay ang maling aral ni Soriano. Ginamit rin niya ang John 3 verse 3. Another thing is, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 3 up to 5 of the book of John. So, that is a commandment to fulfill. It is an experience to be experienced by a person that believes in our Lord Jesus Christ. When you are a Christian, it is understood that you have undergone the process of being born again. If you are born again, you are a Christian. And if you are a Christian, you have been born again. Ginamit niya ang John 3 verse 3 pero hindi niya sinabi kung sa paanong paraan ma-born again ang isang tao. Mahalaga po ang context. Si Soriano kasi kukuha ng isang talata upang pagtagpi-tagpiin para sa kanyang mga nabuong paniniwala. Kaya tayo ang magsasabi sa context. Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng buhay espiritu at ang pagkakaroon ng buhay ay pagiging ligtas. Kaya ito ang sinabi ni Kristo sa verse 16 ng John chapter 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Malinaw dito na ang sumampalataya ay nagkaroon ng buhay at hindi mapapahamak. Yan ang ibig sabihin ng pagiging born again, mga ligtas na mananampalataya kay Kristo. Ngunit ang hindi sumampalataya ay walang buhay at mapapahamak pa. Sa verse 18 ng John chapter 3, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Makikita natin dito na kung ikaw ay may totoong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, masasabi mo talagang ligtas ka kasi yun ang pangako ng Panginoon sa mga sumasampalataya. Ang mga miyembro ng dating daan nagsasabi na kay Kristo na daw sila pero walang katiyakan ng kanilang kaligtasan dahil mali ang pananampalataya at ibang Kristo ang ipinakilala ni Soriano sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panunood.